Ang oras po natin, alas 6:40 ng gabi. Uy, bakit parang lumit ito? Eto na. Eto na ang mag-partner na mas paliliwanagan tayo pagdating sa batas. Mga payo ng mga abogado, mga usaping abogado na mas malinaw na pag-uusapan para mas maintindihan natin. Kumpanyera ng Bayan, si Attorney Rina Seco at ang Panyera ng Bayan, si Attorney Cam, Cheryl Adami Molina. Dos Kumpanyeras sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Bago mo kasuhan, bago ka pumirma, bago ka makipagkasundo, makinig muna sa Dos Kumpanyeras. Dos Kumpanyeras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Dos Kumpanyeras. Kami po ang inyong makakasama. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Magandang gabi sa iyo, Panyera. Magandang gabi sa iyo, Attorney Cam. At syempre sa ating mga tagapakinig, good morning, good afternoon, good evening, and good night. Yes. Napakaganda po ng ating tatalakayin ngayon dahil continuation lamang po ito ng topic natin kahapon. May kinalaman pa rin po sa mana. Pero dagdagan natin ng komplikasyon dahil ang mga misis o kaya naman mister na nagiging marisol o sulsol? At nakikialam. Sausaw? Pagdating po sa mga manahan, meron po bang say ang ating mga asawa when it comes to hatian at bentahan ng mana? Ayan. Dahil tandaan po ninyo kapag meron pong namamatay na isang may-ari po ng property, minamandato po na magkaroon po ng settlement of estate para mabayaran din po ang mga buwis na kaakibat po doon po sa settlement. Ano po? At kapag ganito na po ang usapin, yung mga heirs po, yung mga anak, sila po ay dapat nag-uusap-usap para kung wala pong will, kung paano nila aasikasuhin at aayusin ang kanilang mga ari-arian. Ang problema, kapag ang mga misis po ay nakisali na o kaya yung mga mister na hindi naman na kasama dun sa mga magkakapatid, ay makikialam na. Yan. Actually, ang mga pakialaman lang naman dyan, as to anong parte ang mapupunta kay ate, anong mapupunta kay kuya, ano ang mapupunta sa akin. Because kung wala naman itong will, automatic naman na ang partehan ay patas ayon na din po sa ating law on succession. Yes. Ang problema, Panyera, kapag halimbawa, merong napapaboran na kapatid, halimbawa, meron silang mga properties, yung iba lote lang, tapos merong house and lot. So, napag-usapan ng mga magkakapatid na ang house and lot, sige, bigay na natin sa panganay, o kaya bigay na natin kay bunso, na siyang nag-alaga naman, kila nanay at tatay. Abay, nung umpisa, ganun ang usapan. Pero nung sila ay magsasettle na, bakit yung pangalawa, yung pangatlo, pang-apat, eto na, nagre-reklamo na. At sinasabi na, hindi dapat may share pa ako dyan. Dapat bayaran pa yung share namin dyan. Dos Kumpanyeras. Napakahalaga kasi na patas. So, kung patas ito, ibig sabihin yung value ng property, including yung bahay, ay naiko-consider din. Of course, kino-consider din pati yung depreciated cost ng bahay. Tapos, maaring mag-adjust doon sa sukat ng lupa because merong nakatayo na bahay. Depende na lang ito sa pag-uusap ng mga magkakapatid. Yes. But as to, kung dapat mas malaki sa ganito, ay wala pong ganun, wala pong pinapanigan ang batas pagdating sa magkano ang magiging hatian. Maliban na lamang kung yung maghahati ay legitimate at illegitimate, ibig sabihin, mas lamang yung parte na makukuha ng legitimate children kumpara doon sa illegitimate. Pero ito po ay nakasaad din sa batas kung paano ang partehan. Yan. At kung halimbawa, natanggap na ni Mister ang kanyang share. Ang tanong, may part ba si Mrs. Jan? Meron bang kaakibat na share, karapatan ang mga misis doon sa mana na natanggap ng kanyang
mister. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayong gabi. Pero bago yan, magandang gabi po muna sa ating mga kababayan na nanonood sa atin ngayon. Nakatutok ngayon. Thank you so much si Rodel Anasio. Good evening po, no? Papa Will, Mama Jovita, ayan, mga number 1 fans ni Attorney Yes. yung magulang. Eduardo Narvaez, uy, binabati kanya. Hello daw po, Attorney Rina, sabi niya. Jerry and Victorino Duran, Clifford and Nenalyn Ano ba to or Anyo ng Angeles City? Magandang gabi din po sa inyo, Violeta Montecalvo Zambrano, Raul Destacamento, gayon din sa iyo, Kuya Mario Manuba dyan sa Torrijos, Marinduque, Tichi Venta, gayon din kay Charo Abraham, Grace Recta, Adrian Marquez, Rowena Guevara, Mel Aquino, Eds Maglakas at Mami Belen Rivera, Donnie Gumban, Moonbeats, Irene Almodovar, at syempre happy birthday sa iyo Ate Lily Baradi, at happy belated birthday sa iyo Matt Elag. Magandang gabi rin po, syempre, kina Mama Sinta ng Olongapo City. Ganun din po kay Erlinda Agloco at ganun din po kay Tita Emma, ayan, ng Marcos, Ilocos Norte. Magandang gabi. Kay Pastora, ayan, hi din po. Pastora po ng dyan po sa may sitio ng Nama. Ayan, magandang gabi po sa inyo. Dos Compañeras. Ayan, simulan lang po natin na chillax lang tayo ngayong gabi about po sa kung paano nga ba, no? Maghahati-hati yung mga magkakapatid pagdating po sa property at syempre yung mga kanilang mga katuwang sa buhay, ang kanilang mga kapartner. Kailan ba dapat pwedeng mangialam or pwede bang suggestion na lang? Ayan, suggestion, no? Pwede naman mag-suggest, why not? Wala namang problema. Ayan. Arnold Reyes, nanonood daw po sa may Oslo, Norway. Magandang gabi po. Ayan. Binabati ni Joshua ang kanyang misis na si Jennifer Velasco ng Boac, Marinduque. May Boac pa dun? That's the capital of Marinduque. Uy, magandang gabi po sa inyo. Brownout pa ba dyan? Ano bang nyo dyan? Ano yung service ninyo na ano? Marelco. Meralco? Kami Marinduque Electric Cooperative na laging brownout. Ayan. Anyway, no, kapag halimbawa po, no, again, inulit natin kapag may namatay po na isang may-ari ng property, minsan po kasi ang ginagawa po, no, kadalasan ng ating practice, inaantay pa na mamatay yung isang may-ari ng property bago tayo mag-settle ng estate, no? Hindi po ganun po. Once na meron pong namatay, no, na may-ari ng property, isa sa mag-asawa, kailangan po ang mga anak, ang asawa po, ang mga compulsory heirs na binanggit na ni Panyera kahapon, nagkakasundo-sundo at nagkakaayos-ayos para, ayan, ma-settle ng maayos ang kanilang estate. In short, kapag namatay po ang asawa, ay hindi kailangang antayin na mamatay yung isang asawa para ang kanyang mga tagapagmana ay mag-settle ng estate. Separate po ang settlement kada isang kamatayan. Yes. No? Hindi ibig sabihin, buhay pa si nanay, namatay na si tatay, wag muna. Pakialaman. Dahil buhay pa, no? May penalty po, no, na isinasaad sa batas kapag hindi po nasettle ang estate within 1 year. Pero bakit nga ba binibigyan ng 1 taon no, ang mga tagapagmana para isettle ang estate? Dahil napakatagal po ng settlement of estate, no? Kahit po ang gawin ninyo ay extrajudicial, dadaan kayo sa publication. Yes. Mahirap mag-secure ng mga documents dahil kailangan po ninyo ng inventaryo ng lahat ng mga ari-arian ng namatay, maliban pa sa original copy ng certificate of title o transfer certificate of title, original copy ng mga tax declaration certificates, at kung ano-ano pa. Medyo may kahirapan po mag-secure nito. Plus, of course, yung pag-secure ng death certificate ng isang namatay, hindi po pa pwede kasi na yung nirelease lang sa local civil registrar o yung nirelease lang sa ospital. Kailangan po kasi ng PSA-issued death certificate nitong taong isisettle ang estate. Yes. So, napakahalaga nitong mga original na
na dokumentong ito at ihanda nyo na rin po yung certification mula doon sa barangay na nagsasabi na doon siya namatay or naroroon siya at the time of death or residente siya doon. Oo, no? So importante po 'yun, no? Again po, lagay po natin sa ating kaisipan na at ating kamalayan na kapag may namatay na isa, laging kailangan mag-settle. Ngayon may mga ibang mga clients po kami, no, na kapag sila po ay nag-settle, ang mga anak po ay nagde-decide na, o sige, dahil tayo magse-settle, andiyan pa si buhay pa si nanay, ibinibigay na kay nanay yung karapatan. No? So, magkakaroon po muli ng another title in the name naman po nung nanay nila, no, na nag-waive na yung kanilang mga anak. So, after, no, ano mangyayari kapag namatay naman po uli, no, yung nanay? So, ganun po uli. Magsisettle po ulit ng estate yung mga magkakapatid at it's either, no, meron silang pagbigyan na isang kapatid dun sa property kung hindi naman siya, parang hindi na maganda kung i-divide pa, subdivide yung property. Which seldom happens. Yes. Dahil syempre, kapag may namatay, agaw-agawan na ang mga tagapagmana. Oo. Oo. O kaya naman, no, minsan ang ginagawa nila, binibenta ang property, tapos saka sila maghahati-hati. Yan. Kung Sa halimbawa, pinagbentahan. kung halimbawa meron naman na silang sari-sariling puntar. Yan. Kung may mga mababait pa dyan na ibibigay na lang dun sa kapatid nila na talagang hindi nakaka-LL o hindi nakakaluwag-luwag, no? So may mga iba na parang wini-waive na lang yung rights nila at doon na lang, no, pinapangalan doon sa kanilang kapatid na yun, hindi na Pero nakaka-LL. magiging liable po kayo ha, for example, kayo po ay nag-waive pabor sa isa lang tagapagmana, you will be liable for donor's tax. This is my suggestion to you. Do not make any waiver. Kung interesado kayo na ipagamit or yung kapatid ninyo na hindi nakaluluwag or medyo hirap sa buhay ang gagamit ng property nito para mapakinabangan niya, pang-augment sa kanyang pang-araw-araw na ikinabubuhay, pwede po kasi ninyong gawin na in the meantime, no, after ninyo mag-settle, ipangalan nyo pa rin sa inyo yung property. At kapag ka po dumating yung pagkakataon na halimbawang gagamitin ninyo o kailangan ninyo, pwede ninyong kuhanin anytime. No? Sa kanila ay use of rock lang o yung gamit lang ng property or pagpakinabang, say for example, harvest ng mga pananim or paggamit ito, pinaparentahan ng property at tapos sa kanila mapupunta yung renta. Kasi ang mangyayari dyan, kapag ka ipinangalan, binave ninyo sa inyong kapatid, no? Pagkatapos, swapang pala o salbahe pala yung kanyang napangasawa, hindi po ba may mga pagkakataon dahil ito ay kapag ka namatay yung kapatid ninyo na pinagbigyan ninyo, ang makikinabang ninyo, hindi naman kayo yung kanyang asawa at kanyang mga anak. So, kung hindi kayo in good terms, so ang mapupunta ang property na pinaghirapan ninyo, na minanan niyo sa inyong mga magulang sa ibang tao na hindi ninyo kaano-ano. Diba? Hindi ninyo kadugo. Dos Compañeras. Sabi ni Rolly, papaano po yung nabubuhay pa? Tapos sinabi na sa mga anak nila ang kanilang mamanahin. Okay, buhay pa. O, ikaw anak sa itong loteng to, ikaw anak sa itong loteng to, ikaw anak sa itong bahay na ito, gano'n, no? Tapos nang namatay po sila, yun po ang pinagbasihan namin. Tama po ba yun? Kasi wala naman po iniwan na last will and testament. Okay, pag ganito po, no, nabanggit natin kahapon na wala pong bearing yung verbal na pagsasabi na, ikaw to, no, ikaw to, sa'yo to, ganyan, no? Unless wala pong, yung iniwan na last will. Pero kung kayo naman po ay nagkakasundo-sundo at ginalang po ninyo ang habilin ng inyong magulang sa pamamagitan ng kanyang pananalita, do hindi to nasusulat, wala naman pong problema. So pag exit nyo po ng extrajudicial settlement of estate, kung marami po kayong properties, kanya-kanya kayong waive, tapos kanya-kanya pong kung sinong nagmamay-ari, wala naman po yun. Hindi naman po yun questionin. Ang nagkakaroon lang po ng problema kapag halimbawa may isa po na hindi pumayag na inyong tagapagmana doon sa ganong kasunduan. Plus, yung tax liability, because again, this will be other than yung estate tax ng 6%, Yes. magkakaroon din po ng liability for another 6% base doon sa value of donation. Kasi kapag ka po hindi nagkakapantay-pantay dahil iminamandato po ng batas na pantay ang paghahati, hindi yung aktual na hatian ninyo ay hindi nagkapantay-pantay, pagdating po niyan sa BIR, no? Dahil nga po nagkakaiba ang value sa hatian ninyo, papalagayin or itatax kayo for
donation. Yan. Yes. Tsaka again po, no, yung value, nagmamatter po yung value ng property doon po sa babayaran ninyo. Baka yung nakuha nyo, dahil maganda ang lokasyon, mas mahal, no? mas mahal. Yes. Yung iba naman, medyo sa interior lots, Mas mura. mura. And by the way, yun pong nagbibigay o nagwi-waive, siya po ang may liability for donor's tax. Take note of that. Dos Compañeras. Babalik po ang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala dyan lamang po kayo? Meron ka pang sasabihin ba niya? Merong, wala na ba tayong malakas promo? Ay, meron pala. Merong malakas promo ang ating question ngayong gabi. Tama o mali, magiging eksklusibong pag-aari ng Mr. o Mrs. ang natanggap niyang mana o donasyon mula sa magulang kung ibinigay ito during the marriage. Ayan, sagutin po ang katanungan. Puntahan niyo po kami. Live na live po kami sa may DZRH News, Facebook Live, DZRH News Television at DZRH Dos Compañeras Facebook page. Magbabalik po ang Dos Compañeras. Ilan po muna mga paalala. Diyan lamang po kayo ha. Huwag kayong aalis. Kasama pa rin po ako po, Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. At kami po ang Dos Compañeras. Don RH. Dos Compañeras. Napapanood, napapakinggan. At syempre dito lang po sa DZRH, sa Talapahitang 666 at syempre sa aming mga digital platforms. Kami po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Ako Cam. naman po, Attorney Rina Seco. At pinag-uusapan pa rin po natin tungkol po sa usapin ng mana na may kinalaman po no sa mga magkakapatid, mga magulang at mga of course asawa, no? Kanina nabanggit po natin na kapag halimbawa po may namatay po na isang may-ari ng property, hindi na po kailangan antayin na mamatay pa yung kanyang kabiyak, need po mag-settle ng estate. Ayan. At kapag halimbawa naman po no, nagkakasundo-sundo at wala naman pong problema no, ay pwede naman mag-execute po ng extra judicial settlement of estate. Pero kung ikaw naman po ay solong tagapagmana, sana all ang execute mo naman ay affidavit of sole heir. Yan. So kung ikaw po ay solong tagapagmana, i-allocate mo na sa sarili mo lahat ng mga property. Self-adjudication. Ayan. Affidavit of self-adjudication or affidavit of sole heirship. Yes. Yan. So i-adjudicate mo na, mo na sa sarili mo na yung mga property ng mga naiwan na ikaw lang ang solong tagapagmana at kaya po kailangan ng publication again po para ma-notify po kung wala na ba talagang ibang heirs, no? Very crucial yung I am the sole surviving compulsory heir. Crucial. Usually linya ito. Kasama ito yung phrase na ito, yun yung lumalabas doon sa inyong affidavit of self-adjudication. Kaya naman po, kailangan yung mga may habol, no, yung mga non-marital child po, na maaaring hindi kakilala nung hindi natin sure kung kakilala or hindi. Kung hindi man kakilala, kailangan pong mag-file no, ng sasabi na, uy, teka lang po, meron pong other heirs. Mag-manifest po agad kayo na meron kayong Yes. karapatan at meron kayong claim doon sa property. sa ari-arian. Sa ari-arian. Oo, pero Ang kailangan yung gawin is written agad, no? Kasi ito po ay i-attach ninyo kung sakasakali po na hindi makuha sa santong usapan. I-attach ninyo kung sakasakaling pupunta kayo sa court because hahanapan kayo ng korte ng dokumento na nagpapakita na kayo ay nag-exert ng effort para isettle yung issue among yourselves without resorting to court. At syempre, nasa inyo rin po yung burden of proof na patunayan na kayo po ay acknowledge no, ng decedent no, na nagpapamana ng mga ari-arian. So ito na po, no, paano naman daw po, panyera, kung halimbawa no, yung anak po nung namatay, naunang namatay doon sa magpapamana, pwede bang mangialam sa manahan yung asawa? Dos Ang Compañeras. sagot po dyan,
meron po ba siyang karapatan na tinatawag natin na right of representation? Sad to say po, yung mga misis o kaya po yung mga mister na namatay po yung asawa, na unang namatay po kaysa dun sa kanilang mga magulang na magpapamana po ng property, ay wala pong right of representation. Or karapatan na humalili at tumanggap ng dapat sana'y mapupunta sa kanyang asawa. So yung inyong mga anak, sila po ang may karapatan na umakyat, humalili sa kanilang magulang para sila po ang makatanggap ng mana ng kanilang tatay or nanay. It goes without saying na kapag ka po kahit pa may asawa ang namatay, no, yung dapat sana itatanggap, at wala siyang anak, it goes without saying na yung dapat na mapunta na share doon sa namatay na ito, na unang namatay na anak, mapupunta sa mga kapatid niya, no? Hindi dahil hindi nga po aangat ang asawa dahil wala nga siyang right of representation. So kung 5 magkakapatid, isa dito ang naunang namatay kumpara doon sa mga magulang nitong magkakapatid na ito, at itong namatay ay merong naiwang asawa pero walang anak, no? Sa halip na divided by 5, magiging divided by 4 na lamang po ito. So mas malaki ang makukuhang parte ng bawat isa sa kanila. Wala nang division ng per store piece, kundi division ang per capita. Yes. Yan. At ibig sabihin po niyan, hindi po pwedeng makialam ang misis, no? Ang asawa. Or mister o ang asawa nung namatay, sa hatian ng mana at sabihin na, teka, asawa ako, dapat may share yung asawa ko dyan, kukunin ko ang share ng asawa ko. Because again po sa ating family code, no? Yun pong property na tinanggap ng isang taong may asawa during the marriage, no? Any property tinanggap by gratuitous title. Ano ba yung gratuitous title? Either dinonate sa kanya or minana, binigay sa kanya na sa kanya lang, no? Yun po ay eksklusibo niyang pagmamay-ari. And therefore walang pakialam, no, ang asawa. Nagkakaroon lang ng pakialam ang asawa kapag ka po nagkaroon ng manahan, in which case, no, porsyento lamang po ang kanyang makukuha at hindi niya katumbas lamang ng karapatan ng isang legitimate na anak, no, yung kanyang makukuha doon sa property. Hindi siya bahagi ng conjugal assets or conjugal partnership of gain or absolute community property because again, ito ay eksklusibong pagmamay-ari ng taong tumanggap ng mana o ng donasyon na para lamang sa kanya. Dos Compañeras. Kaya naman mga mister o kaya misis, no? Ayan na merong matatanggap ang kanilang mga asawa doon po sa mga magulang nila by way of gratuitous title, no, mana o donasyon, hindi tayo kasali dyan. Hindi tayo ka-join dyan. So, gratuitous, ibig po sabihin libre. So, hindi pwedeng makialam, no? Ay, sabi nila, ganun ba yon? Ito yung kay Mirna de la Cruz. Sabi niya, paano po kung hindi alam ng mga anak na may mga properties ang kanilang mga magulang? No? Bakit hindi mo alam? May mga pagkakataon, attorney Cam, itinatago nila na meron pala itong, like for example, deposit. Kaya nga, responsibilidad din po ng mga magulang na bago kayo mamatay or pagdating ng inyong pagdating ng panahon na palagay ninyo, no, like umabot kayo sa senior citizen or you're sickly, dapat meron na din po kayong listahan ng mga properties ninyo na para hindi po mahirapan naman yung inyong mga anak sa pag-collate ng mga properties, ng mga dokumento ng mga properties na ito. I-specify nyo na din, or kung hindi nyo pinagkakatiwalaan ng anak ninyo dahil meron dun suwail or salbahe or sakim, or somebody na pinagkakatiwalaan ninyo na pwedeng maghawak ng mga impormasyon or dokumentong ito para po kung sakasakaling mamatay na, mawala na tayo, ay meron pong magpa-facilitate. Actually, pwede po kayong mag-appoint ng administrator, no? O kaya mag-iwan kayo ng will at may executor at naka-indicate po doon yung mga properties na paghahatian or pagbabahagian. Yes, tsaka sabi nga ng kakilala ko kung ayaw mong sabihin sa iba, kahit yung isang mapagkakatiwalaan mo nga sabihin mo, bakit? For example po, no, meron kayong mga deposit accounts, no? Tapos hindi alam nung inyong mga anak. So ang magiging, ano mangyayari po sa account nyo, no? Magiging dormant po ito, no? Ibig sabihin, pag wala pong gumagalaw, no? Kinakain ng bangko. Nababawa. Kumikita siya, pero pag after period of time, no?
unti-unting nababawasan. Yes. Tsaka parang i-report nila yung mga dormant accounts ng parang walang galawan ng, if I'm not mistaken, mga 6 months to 1 year yata, no, na wala man lang, deposit o kaya withdrawal. Ayan. Tapos, wala na. Sayang po yung inyong pinag-ipunan, no? At isa pang tip, no, kapag halimbawa po meron kayong mga panyera, checking account. Kapag may mga yung checking account, mas maganda na meron din po na may kasamang ATM to panyera. Kasi hindi ka makakapag withdraw kung wala kang checking account, no? May dala kang cheque. Unless otherwise meron kang ATM, so pwede kang maka-withdraw doon. Ang mahirap kasi panyera kapag yun, no, medyo nagkaroon na ng problema, no? Hirap na makapaglabas. Kaya lang, dapat yung mapapagkatiwalaan nga ang humahawak nito. ATM. Kasi may mga pagkakataon, yung isang tagapagmana, kinukuha na kagad, hindi pa nai-report yung death, so wini-withdraw na kagad. Pero para po doon sa mga kapwa tagapagmana, you notify the bank immediately na, ito, si nanay o si tatay ay namatay na, kami ay kasama sa mga legal na tagapagmana, narito ang kanyang death certificate. At it will be subject to, pwede nyo sabihin na wag munang ipagalaw yung deposit. Nakakalungkot nga panyera, merong mga iba na yung parang pension ng mga magulang nila, no? Ang humahawak na yung mga anak, tapos yun na, sila na po ang naghahati-hati kahit buhay pa po ang kanilang magulang na nagpe-pensyon sa SSS o kaya GSIS. Dos Compañeras. Shout out muna sa mga may question sa atin at syempre yung mga nakikinig po sa atin ngayon. Magandang gabi po kina Ruben Paulite. Ayan, Jeffrey Villacorta ng Dagupan, Reyaris Dumpit na nanonood po dyan sa May La Union, Ivy Gutierrez, and Mirna de la Cruz. Ray Boriles Sr. Yes, magandang gabi, Rolly Duque, gayon din CJ, Ray Mendoza, Marcelo M, si Peter Albi at Arnold Reyes. Magandang gabi din po sa inyo, Kenneth Arevalo, Boboy Pertos, Tita Rose Manuba, and Tita Ami Miraflor Garcia, gayon din Mami Belen Rivera. Ito po, no, sabi ni Ruben Paulite, papaano po pagpatay na po ang isang kapatid? Wala naman po siyang pamilya. Ito po ba ay dapat panghatian sa mamanahin? Okay. Kung ang kapatid po ninyo, no, ay wala pong tagapagmana, wala pong legal heirs, no, walang hahalili sa kanya, ang share niya po ay mapupunta po, no, doon sa inyong mga magkakapatid. So lalaki pa po yung inyong hatian. So, kung buhay pa ang magulang, sa magulang mapupunta yung kanyang property. Pag yung halimbawa ay naman ay magkakapatid na lang kayo nabubuhay, ibig sabihin magmamana dapat sa magulang, syempre hindi na siya. Yes. Sino pang tatanggap para sa kanya? So kayo na lang. Pero kung halimbawa rin po na meron siyang hindi pala nasabi pero may lumabas po na non-marital child, meron pong share yung kanyang non-marital child. Yan. Mag-50-50 po, no? Yung mga kapatid at yung non-marital child. Yan. Sa hatian. Okay. Ito po. Good evening po sa Vinnie Victorino. Maituturing po ba na conjugal property kapag pinamana ng magulang sa Mr. o Mrs. o sa mag-asawa during na sila po ay kinasal. Okay. Yung kanina no binanggit natin, kapag ipinamana po ng magulang during ng kasal no kay Mr. o dun sa kanyang anak no, so eksklusibong property ito. O kaya naman din may dinonate. asawa na sabi, para sa inyong mag-asawa. Normally kasi attorney ka man, no? Magkaiba po kasi yung donation by reason of marriage. Ibig sabihin para po sa dalawang mag-asawa, no? Pero pagka po mana, yun po ay eksklusibo doon sa anak lang dahil nililimit nga lang po, no, yung pagmamana doon sa mga compulsory heirs kapag ka po walang will. So pag sinabi po ng nagpamana o kaya yung nagbigay ng property, nag-donate, no, by reason of marriage, pinapamana ko sa inyong dalawang mag-asawa itong property na ito, edi dalawa silang may-ari. Pero kung halimbawa naman po ay ipinamana lang po, no, dun sa anak, probably by reason of marriage, i-donate. Yan. Because mana would always be exclusive doon sa tumanggap. Pag sinabi na itong mana nakuha niya at the time of death, no, so exclusive property po no nung kanyang anak. Ayan. Ang
ang minana. So hindi po pwedeng makialam no si Mrs. o kanyang mister o yung kanyang esposo. In fact, kapag binenta yung property na minana, hindi rin po kailangan ng marital consent kasi nga exclusive property. Dos Ito yung Compañeras. question. Nauna po namatay ang biyenan ko, sumunod ang asawa ko. May bahay po ang biyenan ko. Ibinenta po ng mga hipag ko ang bahay nang hindi sinasabi sa akin. Wala po ako natanggap kahit malaki po ang napagbentahan sa bahay. Kasal po kami, attorney. May mahahabol pa po ba ako? Ito ang nangyari. Namatay si biyenan, sumunod ang asawa niya. Ibig sabihin, naunang namatay yung mas matanda, sumunod yung asawa niya. So, noon pong bago po mamatay ang asawa ninyo, no, ibig pong sabihin minana na niya ang property mula sa inyong mga biyenan. Pero eksklusibong property lamang po niya ito. Ngayon, bilang kayo ay asawa, kayo ay tagapagmana, no? In fact, kung may anak kayo ay ikaw ay concurrent compulsory heir. So ibig pong sabihin, yung pong property, yung pong property naging pagmamay-ari or yung share ay naging pagmamay-ari ng inyong asawa and therefore entitled po kayo o may karapatan po kayo na magmana sa inyong asawa. So, kalahati po no ang property na ito ng minana niya ay mamanahin ninyo at yung kalahati ay paghahatian ninyo ng mga kapatid niya. Yun. Thank you, Panyera. Ayan. Dos Compañeras. Again po sa mga gustong sumali sa ating Malakas Question, ngayong gabi, tama o mali, magiging eksklusibong pag-aari ng Mr. o Mrs. ang natanggap niyang mana o donasyon mula sa magulang kung ibinigay ito during the marriage. Pakisagot lamang po ito. Puntahan po ang DZRH Dos Compañeras Facebook page. I-PM po kami, i-direct message po kami. At mamimigay po kami 500 pesos. Yes. Miss Charo Abraham, sasagutin namin ang question mo sa ating pagbabalik. Nakatutok sa atin si Marie Legata Toscano. Magandang gabi po. Michael Manalo ng Las Piñas, Ronald Bascos Rabino at si Imelda Obias. Magandang gabi po. Babalik po ang Dos Compañeras. Ilan po munang mga paalala. Kasama niyo pa rin po kapiling. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Kami po ang Dos Dos Compañeras. Oras po natin 15 minuto makalipas ang 7:00 ng gabi. Dos Compañeras. RH. Dos Compañeras. Nagbabalik po ang programang Dos Compañeras sa kapiling kasama. Napapakinggan, napapanood ba rin po ang mga panyera ng bayan. Ako po si Attorney Cam. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Pinag-uusapan pa rin po natin tungkol sa mana, no? Kung kailan ba pwedeng magkaroon ng karapatan ang mga esposo o esposa. Ayan na. Spouse. O, totoo naman. Tama na. Esposa. Ayan. Ano yan? Spanish. Spanish. Sa karapatan po doon sa mana ng kanilang asawa. Ayan. Kanina, Panyera, may naiwa kang question? Ako ba yun? Tapos na ako eh. But merong question dito kasi. Attorney, sabi niyang ganon, pawala. Ang asawa ko po ay patay na at ang ama rin po niya ay namatay na. Ang asawa ko po ay lihitimong anak sa una at may 2 anak din sa pangalawang asawa ng ama niya. Ibibenta ng pangalawang asawa ang ari-arian ng biyanan ko. Ano po ang karapatan ko bilang asawa ng anak na namatay sa share na makukuha sa ibibentang lote? Ang tanong, meron ba kayong naging anak? Sino ba ang unang namatay? Yung biyanan mo o yung asawa mo? Paano na-acquire ng tatay mo yung property? Is it via bentahan? Nabili ba niya? Or ito ay kasal? No? Ito ay minana ng tatay mo. So, nung bang assuming ito'y nabili ba ito during the marriage o ito ba ay nabili after na ng marriage, no? O kaya ay nabili ito bago pa sila ikasal sa unang asawa. Kasi kung dalawang asawa nito, Attorney Cam, medyo komplikado nga dahil kapag kausaping a property na nabili during the second marriage, ibang usapin ito. Kapag ito'y property nabili during the first marriage, ay di po ba, inire-reserva po ng batas, no? Yung mga properties na na-acquire during the first marriage para doon sa mga anak doon sa unang marriage. So, kung halimbawa po ito ay pag-aari ng nanay at tatay ng asawa mo, ibig sabihin doon sa unang asawa, at ang naunang namatay ay ang asawa mo, abay
sino tagapagmana niya. wala kang magiging parte, no? Kasi kung wala kayong anak, no? Wala kang magiging parte because, no, hindi ka aangat bilang kahalili. Wala kang right of representation. Okay? Now, kung halimbawa naman ay kung ang namatay ang una ay ang magulang tapos sumunod ang asawa mo, ibig pong sabihin, nagmana ang asawa mo doon sa kanyang tatay and therefore, maaari ka makiparte doon sa ari-arian. So, yun. Medyo komplikado lang yung question. So, mas maganda sana kung nabigay yung full details kasi marami siyang mga aspeto na dapat na masagot. Yan. May question din dito, Panyera. Sabi niya, magandang gabi po mga Panyera. Ang nanay ko po ay dating asawa ng tatay ko, nag-live-in po sila. Pero hindi po sila nagpakasal. Ngayon po meron ng pamilya ang tatay ko at sila po ang legitimate na kinikilalang pamilya ng aking ama. Ang ako po na illegitimate ay hindi niya po kinikilala. May habol po ba ako sa mana in case na siya po ay mamatay at may habol din po ba ang aking nanay? Okay. So parang ang nangyari dito, kayo ang unang pamilya, kaso hindi pinakasalan yung nanay. So nagkaroon ng pangalawang pamilya, yun ang pinakasalan. At the same time, parang hindi kinikilala ng tatay na ikaw ay anak niya, no? For whatever reason, no? Hindi natin alam. So kung sakaling mamatay daw yung tatay, may habol ba sa mana yung hindi kinikilalang illegitimate child? At paano naman daw yung nanay niya? So may habol din ba? Okay, doon mo tayo sa nanay, no? As to the nanay, sorry po, no? Wala po siyang habol dun sa ari-arian na may iwan ng tatay dahil meron pong lehitimong asawa at may mga anak, no? As to the illegitimate child, no, na hindi kinilala, ang pinakamagandang option po kasi dyan, no, habang buhay pa ang iyong tatay, pwede ka namang, lalo kung malaki po ang ari-arian, malaki ang property, at ito, may sinasabi sa buhay, pwede po kayo mag-file ng petition to compel recognition. Ano po, dahil kapag namatay na po ang putative father, no, hindi na po yan na maaaring i-file sa court, ano po, no, at except yung cases na yung sinabi ni Panyera, if I recall, yung nabuntis, namatay yung tatay, pero nakatira sa bahay nung yes, tatay. and there was a recognition. There was a diary. Ito is sa Antipolo City. Merong diary yung tatay na pag lumaki ka na, mababasa mo tong diary na to. And I just wanted to know na I was super excited to meet you. Kaya lang, unfortunately, hindi na tayo magkikita. So and then, yun. even the grandparents acknowledge na ito ay anak talaga ng anak ko. Yes. So yun po. Kailangan po mag-file po ng petition to compel recognition habang buhay pa po yung tatay. Yan. Kung halimbawa naman na nawala na at wala nang mga ganung wala nang recognition na nangyari, kung ano man pong mga dokumento na magpapatibay na ikaw ay anak nga. No? Yun nga lang, kahit hindi ka in-acknowledge, pero meron kang dokumento na magpapakita na ikaw nga ay anak noon ng iyong namatay. tatay. Ayan. Si Ed Joel Carl Leoncio, nanonood sa South Korea. Magandang gabi po sa inyo. Attorney, hiwalay na po kami ng asawa ko bago pa siya namatay. Kasal po kami pero wala kaming anak. Ngayon ay pinagkakait po ng mga kapatid niya ang bahay at lupa. Katwiran nila, sampid lang ako at hiwalay na kami. No. Ito, attorney, kami walang issue ng mana doon sa magulang. No? Ang issue dito ay kung yung asawa na kasal pero naghiwalay na bago pa mamatay, ay maari pa bang magmana mula sa kanyang asawa na hiwalay na sila, na namatay, na hiwalay na sila. Habang kayo po ay legally married pa, bagaman at kayo ay separated in fact, at wala naman pong disinheritance na nangyari, kayo po ay nananatiling tagapagmana ng inyong asawa. Ibig pong sabihin, even for benefits, no? Like mga insurance and health benefit, ang tawag doon yung mga benefits, no? SSS, Pag-ibig, o kaya GSIS, kayo pa rin po ay nananatili na beneficiaryo niya. Now, yun pong share na ito ay paghahatian ninyo ng kanyang mga kapatid. So 50-50 po kayo. So 50% sa inyo, yung kalahati po nito
ay, anong tawag doon, yung kalahati po nito ay paghahatian naman ng kanyang mga kapatid. That is of course after po ma-determine kung alin doon yung conjugal, ma-determine yung exclusive share ng bawat isa. So ang mangyayari po nito, i-calculate ang mga properties na na-acquire ninyo during the marriage. Pagkatapos, since I would assume wala kayong prenuptial agreement, no? So ito ay lalabas ng mga conjugal properties. So 50-50, i-distinguish po yung share niya at share mo, patas, hati, exclusive property niya, exclusive property mo. Yung exclusive property niya, yun po, o katsaka yung mga mana niya, yun ang i-add, yun ang paghahatian po ninyo bilang manam. Pero sigurado na po kayo sa 50% ng lahat ng mga ari-arian because you are a legal wife or legal husband. Yun. Dos Compañeras. Question pa, sabi dito, magandang gabi po. Tanong lang po, namatay na po ang lolo't lola ko at may naiwan silang lupa. At meron pong mga kapatid, no? 4 ang anak nila at isa po ang papa ko doon. Patay na po siya. May habol po ba kami sa lupa? Kasi po naghahabol din po ang mga kamag-anak ng kapatid niya. Oh, okay. Pag ganito po, no? Again po, no, kapag namatay po ang isang may-ari ng property at meron po siyang mga anak, yung mga kapatid po, no, na-exclude na po kayo, no? Hindi na po kayo kasali sa manahan. Yung malapit lang ang magmamana. So, yung mga malayo, anak wala lang. na. Opo. So, yung mga anak, kung halimbawang namatay po ang inyong, naunang namatay ang tatay ninyo, no, dun sa lolo ninyo or sa lola na nag-iwan ng property, kayo pong mga anak ang hahalili, no, sa share ng tatay ninyo. Kumpara dun sa, again, kung i-compare natin yung kung sa karapatan, mas meron po kayong karapatan kaysa dun sa mga Malayo. kamag-anak, yung mga kapatid ng mga lolo or lola ninyo. Yes. Si Charo Abram, paano po kung lahat single magkakapatid? Sino po bang legal na magmamana? Yung mga pamangkin po ba na anak ng mga kapatid? Automatic yun kung wala na kayong magulang. No? So, ang mangyayari po dyan, say for example, si kapatid 1, merong 2 anak, si kapatid 2, merong 3 anak, si kapatid 3, walang anak. No? So, ibig pong sabihin, tapos si kapatid 4 ay namatay. No? So, ibig pong sabihin, yung kapatid 1, 2, 3. Halimbawa, say for example, si kapatid 1 ay namatay na, si kapatid 2 ay namatay na, ang naiwan ay si kapatid 3, tapos namatay si kapatid 4. Ibig pong sabihin, divided by 3, no? Yung 1/3 mapupunta po doon sa naiiwang buhay na kapatid. Yung isang 1/3 ay mapupunta paghahatian ng mga anak ni kapatid 2 at yung isang 1/3 ay paghahatian ng mga anak ng kapatid 1. So hindi po patas ang magiging share nila because again yung pong mga humahalili lang ay per piece, no? Yun pong direct na dapat ay tagapagmana, yun pong magmamana ng per capita. Yun. Thank you so much. Eto na. Ito na ang DZRH Mas Malakas Promo Online. Sagutin lamang ang tanong ng ating announcer sa live Facebook page ng DZRH at instant meron kang 500 pesos na premyo. Ready? Makinig mabuti. Ito na! Para sa ating katanungan na tama o mali, magiging eksklusibong pag-aari ng Mr. o Mrs. ang natanggap niyang mana o donasyon mula sa magulang. Kung ibinigay ito during the marriage, ang tamang kasagutan po ay tama. Kaya naman po, congratulations! Ang winner po natin ay walang iba kundi si... Saan na ba yun? Napili natin. Ito, Jefferson Isla. Ayan. Dos Compañeras. Congratulations mula po sa Cavite. Siya po ang ating winner, 500 pesos sa'yo. Abangan po kung paano nyo makukuha ang yung papremyo. Papadala namin yan later na lang. Yes. Maraming salamat sa mga tumutok. Pahabol bate. Happy birthday po ulit happy birthday ulit sa iyo, Ate Lily Baradi, and of course, happy belated birthday, Matt Elag. Maraming salamat. Again po, magkakarinigan, magkakasama, magkakapili, magkakitaan po tayo tomorrow. Same time, same station, same mga kumpanyeras. Kami pa rin po ang inyong nakakasama. Attorney Campo. Ako naman po, Attorney Rina Seco. Para sa DZRH. Una sa Pilipinas, Una sa Pilipino. Dos Compañeras.